Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Sugal. Sugal dito, sugal doon. Sugal sa kasino at sugal sa mga applications. Tayong mga Pilipino ay mahilig sa sugal. Baraha, mahjong, call games, weteng, scratch card, scatter, at higit sa lahat sa kasino at online gaming apps. At yan nga ang mga sugal na sinasabing hilig nating mga Pinoy. Isa sa ating mga kultura kapag may tsansang magkapera, kahit maliit, basta may posibilidad na manalo at kumita, ating susubukan. Ayon nga sa datos, nangunguna ang Pilipinas sa ranggo ng mga bansang nagsusugal sa buong Asya. At mayroon tayong 76 na kasino sa buong bansa. At napakarami na ding mga online gambling apps. Pero sa ating kwento ngayon, alamin natin kung paano yumaman ang mga sugarol dahil sa umano'y pandaraya. Kung ikaw ay hindi sugarol pero nalaman mo kung ano ang cheat code para manalo ng limpak-limpak na pera, magsusugal ka ba? Susubukan mo ba ang iyong swerte sa mga kasino? Sa kasino, may mga makina na walang pahinga sa pagtanggap ng pera. Video poker, slot machine, at iba pa. Mga makinang tila dinaya na para manalo lamang ang kasino. Pero paano kung magkaroon ng glitch ang mga machines na ito? Isang simpleng error sa loob ng makina na pwedeng manalo ng limpak-limpak na pera. Ang glitch nga na ito ay hindi halata at hindi agad napapansin. Pero kapag natuklasan, pwede ngang abusuhin. Sa Las Vegas, may dalawang lalaking nakadiskubri ng butas sa sistema ng isang kilalang makina. Hindi sila mga hacker. Hindi din sila gumamit ng anumang pandaraya at wala silang binago sa makina para manalo ng napakaraming pera. Ginamit lamang nila ang tamang sequence sa pagbindot ng machine. At sa bawat ulit nila nito, sila ay nananalo at walang sablay. Hindi sila sikat, hindi din sila kilala. Pero nilibot nila ang iba't ibang kasino sa Amerika. Low-key, planado, at sa bawat lugar, nananalo sila ng limpak-limpak na pera. Ang dahilan nga ng sinasabing tila pandaraya na ito ay isang software glitch. Isang kahinaan at tila pagkakamali na hindi inaasahang ng manufacturer. Isang bug nang nagbukas ng pinto para dayain ang mismong sistemang ginawa para hindi madaya. At sa kwentong ito, makikita nga kung paano ginamit ang bug hindi para maglaro, kundi para manalo ng limpak-limpak na salipi. Sa mundo ng pagsusugal, laging panalo ang kasino. Sabi nga nila, house always wins. Tahimik ang operasyon ng dalawang lalaki na nakatuklas ng glitch. Wala ni isang kasino na pinagtuunan ng pansin ang kanilang nalaman. Paiba-iba kasi ng lugar at iba't ibang state at iba't ibang lungsod nila ginagawa ang kanilang paglalaro. Ang kanilang pagkapanalo ay hindi nakabase sa swerte. May formula, may timing, may eksaktong sequence ng pagpindot sa makina. Para bang tila may kodigo sa iyong isipan na kailangan mong sundin. Sa mata ng ordinaryong manlalaro, parang normal lamang ang kanilang paglalaro. Pero sa totoo, kontrolado nila ang kalalabasan ng kanilang laro. Habang tumatagal, dumadami ang mga kasino na kanilang dinadaya. At sa bawat panalo, mas nagiging kampante sila. Iisang makina lang ang kanilang target, ang Game King. Isang video poker machine na madalas makita sa mga kasino sa Amerika. Ang machine. Ang Game King Video Poker Machine ay pagmamay-ari ng kumpanyang International Game Technology o IGT. Isa ito sa pinakakaraniwan na makina sa mga kasino sa Amerika. Digital ang interface. May iba't ibang laro sa loob ng machine. At tulad ng karamihan ng mga slot o video poker machines, nakaprogram ito para siguraduhin na lamang palagi manalo ang kasino. Sikat ang Game King dahil marami itong laro sa iisang machine lamang at nagkakaroon ito ng iba't ibang version. Paminsan-minsan ay ina-update din ito ng manufacturer.
Pero sa isang particular na version ng GameKing, may natuklasang glitch. Isang programming bug ito. At ito nga ay ang 2002 software update. At ito nga ang paliwanag sa nangyaring glitch sa poker machine. Kapag nanalo ang isang manlalaro sa kasino ng isa sa mga laro ng GameKing, sa ating halimbawa ngayon ay Tong Its, may choice ang manlalaro na pumunta sa menu at maglaro ulit ng ibang sugal. Halimbawa, ang gusto naman niyang laruin ay Lucky 9. At maglalaro ka nga nito hanggang sa ikaw ay manalo. Matapos manalo sa laro, pipindutin ng manlalaro ang double up button at babalik sa main menu at pupunta sa unang laro na kanyang napanalunan. At dito na nga mangyayari ang bug. Imbis na i-cash out mo ang pera na napanalunan mo sa Tong Its, lalakihan mo ang iyong taya. Kaya naman babasahin ng machine ang iyong payout base sa nilikha mong taya, magmumultiply ito ng 10 beses. Ibig sabihin mas malaki ang dinagdag mong taya. Mas malaki ang imumultiply ng machine. Hindi alam ng dalawang lalaki kung paano nangyari ito, pero alam nila ang pattern. Hindi ito dokumentado, hindi ito bahagi ng isang disenyo ng machine. Pero consistent ito sa napakaraming makina sa iba't ibang lokasyon ng kasino sa Amerika. At ang cheat code nga na ito ay tila applicable sa lahat ng makina sa lahat ng kasino sa Amerika. At ito nga ang ginamit at ginawang tila cheat code ni John Kane at Andre Nestor. Ang modus. Si John Kane ang unang nakadiskubri ng bug ng machine. Matagal na siyang sugarol. At sa tagal nga ng kanyang pag-oobserba, nakita niya ang pattern. Paulit-ulit siyang nananalo gamit ang parehong laro at may mas mataas na tsansa. Hindi ito instant na diskubri. Inaral muna ni John ang makina. Inulit-ulit ang sequence ng mga pindutan sa GameKing na nasa kanyang bahay. Hindi gumana ang pattern pero gumana ito sa kasino. Hanggang sa natuklasan niya na iba ang version ng GameKing na nasa kanyang bahay. Hanggang sa makumpirma nga niya na ang glitch ay totoo sa version ng machine ng nasa mga kasino. Hindi ito isolated case dahil pare-pareho ang bug sa iba't ibang makina, kahit na magkakaiba ang lugar ng mga kasino. Ngunit may kulang, hindi pa gaano maayos ang pattern at medyo hindi pa ito maiintindihan. Kaya naman, dito na pumasok si Andre Nestor, ang kanyang kaibigan na mula pa sa malayong lugar. Isang manlalarong may parehong interes sa pagkalkal ng kahinaan ng mga makina. Si Andre ay taga Pennsylvania at tinawagan siya ni John ng walang dahilan. Walang sinabi sa telepono kung ano ang dahilan, basta pinalipad siya ni John papunta sa Las Vegas. Nang nakarating na si Andre sa bahay ni John, sinabi ni John kay Andre ang tungkol sa bug. At dito na nga nakipag-partner sa isa't isa ang dalawang mga lalaki. Si Andre ang nag-improve ng pattern para ma-perfect ang glitch at ito ay kanilang magamit para nga manalo sa mga casino machines. Mula noon, naging dalawa na silang gumagalaw at naglalaro sa iba't ibang mga casino sa Amerika. Gumawa sila ng mga rules para hindi mabisto at mapaghinalaan. Kapag sila ay naglalaro, hindi sila tumatagal sa iisang casino. Isang panalo lamang ay lilipat na agad sila. Hindi rin sila sabay-sabay na naglalaro. Kailangan ay unpredictable. At kung may security man na nakatingin, hindi rin madaling makita ang ginagawa nilang manipulasyon sa machine dahil normal lamang ang kanilang mga kinikilos. Ang paghihiwalay ng dalawang mga lalaki. Matapos ngang manalo ni John at Andre ng limpak-limpak ng pera, July 2009 ay higit kumulang na nga na $500,000 o 28 million pesos ang kanilang naipon mula sa paglalaro. Pinag-usapan ni John at Andre kung paano nila hahatiin ang kanilang mga napanalunan. Sa simula, patas ang kanilang usapan, pantay ang effort at pantay ang kita. Pero habang lumalaki ang perang pumapasok sa kanilang mga bulsa, nagsisimula na rin lumaki ang kanilang tensyon. Si John ang unang nakadiskubri sa bug. Sa kanya nagsimula ang lahat. Sa dami nga ng oras na ginugugol niya sa pag-oobserba at pagsubok,
Naniniwala siyang siya ay may karapatang humawak ng mas malaking porsyento ng pera. Sa kabilang banda, tutol naman si Andre. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi sana mapaperfect ang pattern. Si Andre ang nag-debug, nag-refine at nag-set ng rules para maging consistent ang kanilang mga panalo at hindi mahalata ng security. Kaya naman mula sa simpleng partnership na uwi ito sa pagtatalo. Ang pagkakaibigan nila ay nasira dahil sa pera. At hindi na nga sila nagkaintindihan. Pero pareho silang may punto. Pareho rin silang matigas ang ulo. Kaya imbis na tuluyang masira ang operasyon, nagdesisyon na lamang ang dalawang mga lalaki na maghiwalay. At pinaghati nga ang 28 million pesos na kanilang kinita. Si Andre ay bumalik sa Pennsylvania habang si John ay nanatili sa Las Vegas. Subalit kapwa nilang pinagpatuloy ang modus ng machine. Pero hiwalay na nilang ginagawa ang kanilang operasyon. Iba't ibang lugar at iba't ibang mga diskarte. Si Andre ay mas sistematiko sa kanyang mga naging galaw. Nag-focus siya sa isang casino na Meadows Casino. Nakipag-partner siya sa isang maliit na grupo ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan. Tinuruan niya mga ito ng tamang sequence ng pindot at kung paano umiwas sa atensyon ng security. Tulad ng dati, may rules, may limit at may strategy. Lahat ng kilos nila ay planado. Si John naman ay mas madalas na maglaro ng solo. Sanay kasi siyang gumalaw mag-isa. Sanay siya sa pressure. Pero dahil wala na si Andre, hindi siya naging maingat. Wala na siyang plano kung paano maglalaro sa casino. Kaya naman naging mataas ang risk niya na siya ay mapansin ng security. Dahil mas madalas siyang maglaro at mas madalas na ding manalo. At sa kanilang ang paghihiwalay, mas lumawak ang sakop ng kanilang operasyon. Mas dumami ang machine na kanilang minamanipula. At habang tumatagal, dumadami na nga ang lag ng mga kahina-hinalang panalo. Sa iba't ibang araw at sa iba't ibang lugar. At dito na nga nagsimulang mapansin ang kanilang mga ginagawa. Ang investigasyon. August 28, 2009, nakita ng isang casino sa Las Vegas ang kahina-hinalang ganaw ni John Kane dahil sa sunod-sunod niyang pagkapanalo. Agad nga nila itong nireport sa Nevada Gaming Control Board. At sa loob nga ng isang linggo ang kanilang reklamo ay nakarating sa FBI. Inimbestigahan itong maigi at naikonekta nga ang lahat. May pattern at may mga pangalan ang mga manlalaro. Bagamat nangyayari ang pagkapanalo sa iba't ibang lugar ng kasino sa Amerika, iisa lamang ang kanilang ginagawa. At dito na nga natukoy ang dalawang lalaki na si John Kane at Andre Nestor. Ang simpleng anomalyang dating iniimbestigahan lamang sa loob ng kasino, ngayon ay isa ng federal case. Pero may problema ang otoridad. Walang matibay na ebidensya, walang bakas ng hacking at wala ring physical na dayaan. At wala namang binaklas sa makina at wala ring external device na ginamit para madaya ang mga machines at manalo ng limpak-limpak na pera. Ang meron lamang sila na tanging ebidensya ay ang dalawang lalaki at sunod-sunod na kanilang pagkapanalo. At dahil dito, tinawag ng Gaming Control Board ang pinaka-technical nilang unit, ang Geek Squad, isang 25-person engineering team. Dalawang miyembro ng Geek Squad ang inutusan sa particular na makina, ang Game King Unit 50102 at ang huling ang ginamit ni John Kane bago siya maaresto. Binuksan nila ang makina, tiningnan ang logic tray at kinuha nila ang EPROM chip. At gumawa sila ng forensic clone firmware. Ibig sabihin, ginaya nila ang system at gumawa ng bago para itest at malaman nga kung paano nanalo ng limpak-limpak na salapi ang mga manlalaro. Subalit wala silang nakitang pagkakamali. Wala ring inibang program, wala rin silang nakitang virus o kung ano paman. Lahat ay maayos. Pero may isa silang natuklasan. Nakita nila ang payout logic at game history logs. At may napansin silang pattern. At ang pattern nga na ito ay ang pattern na ginawa ni na John at Andre. Ang tila pagmamanipula sa malaking payout dahil sa bug sa internal logic ng makina.
Ang bug na ito ay aksidenteng naipakilala sa isang software update ng taong 2002. At sa loob nga ng 7 taon, wala ni isa ang nakapansin tungkol sa bug na ito. Halos walang gumagamit ng double up at lalong kakaunti lamang ang naglalaro gamit ang sunod-sunod na pattern. Hindi si John ang gumawa ng bug pero siya ang unang nakadiskubri at si Andre naman ang nagperpekto ng bug. Ang mga kaso at resulta. Katapusan ng taong 2009, hinuli si John King nang mapatunayang inexploit niya ang bug sa sistema ng Game King, samantalang si John Andre naman ay inimbestigahan dahil umano sa pagkakakonekta niya kay John. Kasama na nga sa pag-iimbestiga ang mga maliliit na grupo ni Andre. At January 2011 naman nang nagkaroon ng opisyal na reklamo laban sa dalawang manlalaro. Sina John Kane at Andre Nestor ay kinasuhan sa ilalim ng Computer Fraud at Abuse Act, ang parehong batas na ginagamit laban sa mga hacker. Ayon sa federal prosecutors, ginagamit daw nila ang mga protektadong system ng mga kasino para magnakaw. Dahil nga classified bilang computer ang Game King machines, pumapasok ito bilang cybercrime. 2 bilang ng fraud at ang maximum na parusa ay 10 taon sa loob ng kulungan. Matibay ang kaso at mga ebidensya. May surveillance footage, may game logs at may mahigit $1 million o humigit kumulang 56 million pesos na na-trace na payout dahil nga sa bug na ito na na-verify ng Geek Squad. Pero dahil nga ang kaso nila ay cybercrime, kulang pa rin ng mga ebidensya na sila ay nanghack. Kaya naman tila iniba ng gobyerno ang pagkakagawa nila ng kasalanan at pilit nga na humanap ng loophole sa batas para maparusahan ang dalawang manlalaro. Sinasabing lumagpas sila sa authorized access at wala silang dapat na alam kung paano gumana ang makina, lalo na at ginamit nila ang glitch para manalo ng limpak-limpak na pera. Nag-alok ang FBI na mag-testify laban sa isa't isa sina John at Andre. At ang kapalit nga ay probation at hindi pagkakakulong. At makakalaya sila ng gusto. Subalit pareho nilang tinanggihan ang offer ng FBI. Kaya naman, walang deal at walang pag-amin na nangyari. At October 2012 nang humarap sila sa korte at magkatabi. Dito na pumasok ang tila twist sa kasong ito. Tumayo ang abogado ni John Kane at nagsalita, "Wala pong hinak ang kliyente ko." Ipinakita niya ang lahat ng pinindot ng kanyang kliyente ay parte ng native interface ng Game King. Wala silang binago. Wala rin silang in-access na bawal. Wala rin silang nilagay na device at wala rin silang hinak. Ginamit lamang nila ang makina kung paano talaga ito nilalaro. Kahit na mali ang pagkakadesenyo nito. At tumahimik nga ang lahat ng tao sa loob ng korte. Pero sinubukan ng prosecution na ipilit pa rin ang kaso. Pero tila nga wala naman silang mapatunayan na nangyaring hacking kaya hindi nila ang gagawin sa loob ng korte. Sa uli, sinabi ng judge ang mga katagang, ang pagpindot ng tamang sequence ng button sa machine ay hindi isang krimen. Kaya naman ng November 2013, lahat ng kaso kina John at Andre ay ibinasura. Walang conviction, walang restitution, walang kulungan, walang probation at lumabas silang malayang-malaya. Nanahimik ang mga kasino. Wala silang opisyal na pahayag tungkol sa nangyari. Dahil kung magsasalita sila, aaminin nilang may kahinaan ang kanilang mga machine at mababawasan ang kanilang reputasyon. Sa likod nga ng media blackout, kumilos agad ang IGT company. Naglabas sila ng emergency updates para sa lahat ng Game King units na nasa sirkulasyon. Libo-libong makina ang napatch. Inutusan din ang mga kasino na i-disable ang double up feature. Kasunod nito, binago nga ang mga regulasyon sa gaming commissions. Sa mga kasino nga sa Las Vegas, Nevada, dinagdag ang bagong patakaran. Any sequence of events that alters intent payout logic, even without tampering, could be considered manipulation. Kaya naman mula noon naging mas mahigpit na ang software audits. Pero ang bug na ito at ang dalawang lalaking nakakuha ng limpak-limpak na pera sa maling sistema ay nanatiling paalala
na kahit ang makina na dinisenyo para hindi madaya ay may kahinaan. Subalit matapos nga ang lahat, tuluyan nang nawala sa publiko sina John Kane at Andre Nestor. Hindi nila pinagkakitaan ang kanilang kwento. Hindi sila bumalik sa mga kasino at bigla na lamang silang naglaho. Kaya rin kalaunan natabunan ang kanilang mga istorya. Sa tingin mo, ilang tao pa kaya ang nakadiskubri ng bag na ito? Dahil ang glitch na ito ay hindi lang sa isang makina lumabas. Pareho ang bug sa 99 sa iba't ibang laro sa loob ng Game King system. At libo-libong makina ang gumamit ng pare-parehong software sa buong mundo. Ang glitch nga na nidiscover ni na John at Andre ay halos 3 hanggang 4 na buwan lamang nilang ginamit. Pero 7 taong na itong gumagana at walang nakapansin na may bug na pala sa mga casino machines. Walang nagsalita at wala ring nag-ayos. Sa tingin mo, posible kaya na may ganito talagang mga machines na may glitch at pwede kang manalo? Sa tingin mo, meron kayang mga ganitong machines sa Pilipinas? O baka nga sa isang sulok ng pasugalan may isang error pa rin na naghihintay lamang madiskubri? At may naghihintay na maging isang milyonaryo? Subalit tandaan, walang instant na pagyaman. Ang kaso ni na John at Andre ay hindi basta lamang sila naglaro sa kasino at agad na silang sinuwerte. Dahil silang dalawa ay tila expert na at may karanasan sa paglalaro ng kasino. Tandaan, ang pagsusugal ay hindi daan para yumaman. At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.